We have with us Pag-asa weather forecaster Lori De La Cruz on the line. Lori, good morning. Nasaan na po ang sentro ng Bagyong Leon and what areas are affected? Good morning, sir, at sa mga kababayan din po natin. Si Bagyong Leon ay huling nakita sa layong 645 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. So, nasa dagat pa po ang sentro nitong bagyo at ang kanyang movement mabagal pa rin west-northwestward. Sa ngayon, nasa severe tropical storm category siya with maximum sustained winds of 110 kilometers per hour near the center at gustiness na 135 kilometers per hour. So, malapit na po ito, based on our analysis, malapit na po itong maging typhoon sa mga susunod na oras na po ina-expect natin. And with that, signal number 1 pa rin ang nakataas sa Batanes or Cagayan Valley region, sa Cordillera Administrative Region, dito po sa Quezon, including Polillo Island, sa Aurora, Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur, Catanduanes, eastern portion ng Albay, and the northeastern portion ng Sorsogon, eastern portion ng Northern Samar, at northern portion ng Eastern Samar. So sa mga nating lugar, ang ating advice ay talagang urgent preparation and taking of precautionary measures dahil possible po nilang maranasan yung mga impact in terms of wind and yung rain o mga pag-ulan due to this severe tropical storm. Miss Lori, kapag po ba ikukumpira itong si Christine kay Bagyong Leon, gaano po ba kalakas ito? Siya ba ay mas madami ang tubig ulan at saka hangin or both? Both po, ma'am. Kaya lang, kaiba lang po sila in terms ng mga maapektuhan kasi yung track po nila medyo malaki yung pagkakaiba. Si Christine kasi mostly naapektuhan din yung Southern Luzon area and some parts of Central Luzon. Kasi yung concentration ng mga pag-ulan niya nasa south to southwest portion ng bagyo. Ito parang halos evenly distributed dahil nasa nearing typhoon category siya. So, sabihin, mas gumaganda yung circulation niya, mas nagiging even yung distribution ng ulan sa paligid niya. Yes, Lori, now we're approaching November, no? Ang tanong ng marami, of course, sa Undas, kamusta naman ang magiging possible weather outlook during that period? Kasi madaming babiyahe paalis. Well, sa nakikita natin, ang talagang affected nito, especially during the Undas ngayon pong weekend, yung Northern Luzon and some parts of Central Luzon. So, sila talaga magiging stormy ang panahon o masungit ang panahon. Some parts naman ay magiging yung tinatawag nating magkakaroon sila ng mga pabugso-bugso ng hangin na may kasama pag-ulan. Pero dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, we're expecting na kahit paano less yung effect nitong bagyo. So, kung umulan man, mga panandaling pagpuhos, possible din mga light to moderate rains. Alright, thank you Pag-asa weather forecaster Lori De La Cruz for those updates.